Ang walang hiyang bully ng paaralan ay hinila ang intern na guro at pinasabak, lumalapit sa pisngi at nilaro ng walang galang ang buhok. Ang guro ay nakipagpumiglas na tumayo, ngunit muling hinila pabalik. Ang mga estudyante sa gilid ay kumuha ng larawan, binaliktad pa at sinabi na ang guro mismo ang umupo sa estudyante. Ang walang takot na bully na ito ay si Gangzi. Siya ang pinakamasamang puwersa sa paaralan. Dahil mayaman at malakas ang pamilya niya, sa paaralan ay ginagawa niya lahat ng masama. Hinihikayat niya ang mga kaklase sa mga marahas na laro, sinasakal ang kaklase hanggang mahimatay, pagkatapos gigisingin at paulit-ulit na gagalawin. Pinipilit silang maglaro ng bato, papel, gunting ngunit isa sa kanila ay gunting lang ang pwedeng ilabas. Bawat talo ay isang sampal at ang laro ay pinapa-broadcast niya sa buong paaralan. Ang tunog ng marahas na sampal at ang demonyo na pagtawa hindi mawala sa tenga ng bawat estudyante, kahit marinig ng mga guro walang nagsasalita. Hindi lang iyan, pati ang mga pamilya ng mga kaklase ay hindi niya pinapalagpas. Hinarangan nila ang lola ng kaklase. Lahat ng sushi na binebenta ay itinatapon sa. Naglagay pa ng upos ng sigarilyo sa sushi at pinilit ang matanda na kainin. Pinaluhod ang kaklase at inutusang kainin ang natapon, walang magawa kundi ubusin, lahat ay galit ngunit walang nagsasalita. Araw-araw silang nabubuhay parang sa impyerno. Hanggang sa araw na ito, may bagong intern na guro ang dumating sa paaralan, siya si Xiaomin, sa labas ay dalisay at mahinhing, nakangiti at yumuyuko sa lahat. Ngunit walang nakakaalam, siya ay isang dalubhasa sa boxing, isang hakbang na lang para maging kampiyon, dahil sa pagbabayad ng utang ng ama, sumali sa Peking laban kaya naban. Itinago niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nahirapan na makuha ang posisyon ng guro, ayaw niya ng gulo, dahil ang maging permanenteng guro ang tanging pangarap niya, kaya kahit ang pang-aabuso ng boss ay hindi niya nilalabanan. Sa banyo lang niya nilalabas ang galit, may kasamang nagpaalala sa kanya, sa paaralan huwag guguluhan ang isang tao. Iyon ay si Gangzi, lahat ng may kinalaman kay Gangzi ay dapat hindi nakita. Sa oras na iyon hindi pa maintindihan bakit takot ang mga guro at estudyante sa kanya. Hanggang sa araw na ito, nakita ng hindi sinasadya, si Gangzi ay tinakpan ng plastic bag sa ulo ang kaklase sa harap ng lahat sa campus, sinuntok at sinipa pa. Gusto niyang pigilan pero biglang may estudyante na humarang sa kanya. Huwag kang pumunta, huwag pumunta. Ngunit sa oras na iyon, ang bully ay lalo pang lumala, handa siyang tumalon at sipain ang mukha ng lalaki. Ang lalaki ay nanginginig sa takot, ngunit hindi makakilos, sa sandaling sumugod ang bully. Biglang lumitaw si Xiaomin, nagkunwaring tumatawag, ngunit matagal nang nakatutok. Sa tamang oras isang kamay ay malakas na bumagsak sa hita ng bully, kaya agad na bumagsak. Pagkatapos nagkunwari rin siyang nasaktan ng malala, sinabi na dumaan lang siya at hindi sinasadyang nabangga. Sinamantala niya na tanungin kung ano ginagawa nila, sinisi niya sila na hindi nag-iingat sa paglalaro, tinanggal niya ang plastik sa ulo ng lalaki, nakilala na ito si Xiaoyu. Nagkunwaring sinigawan si Xiaoyu at pinabalik sa silid-aralan. Ngunit sa sandaling iyon din, nakita niya sa mata ng bully ang nakakatakot na galit, naintindihan na ito nga ay hindi dapat gaguluhin. Kinabukasan, si Xiaoyu ay lumapit sa kanya, sinabi niya na humingi na siya ng tulong sa maraming guro, pero walang nagawa, natatakot sila sa kapangyarihan ng pamilya ng bully. Walang nagtangkang tumulong, nag-report pa siya sa pulis, ngunit laging sinasabi ng pulis na kulang ang ebidensya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, umiiyak habang sinasabi na gusto lang niya mabuhay ng maayos. Nakita ang nasirang lalaki, si Xiaomin ay nalito, gusto niyang tulungan ngunit siya rin ay nasa mahirap na sitwasyon, naisip niya kahit ang mga regular na guro ay hindi makontrol. Ano naman ang magagawa ng isang tulad niya? Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na gusto na lang niya na magbulag-bulagan, nag-isip siya ng matagal, hindi pa rin makalampas sa konsensya, kaya naging matapang at nagsulat ng anonymous. Nareklamo sa kagawaran ng edukasyon. Ngunit kinabukasan, ang sulat na iyon ay kumalat sa buong paaralan, lahat ay agad na nagpanik. Tulad ng inaasahan, sa oras na iyon ang mayamang ina ni Gangzi ay nasa baba. Galit na galit siyang pumasok sa opisina, tinanong kung sino ang nagsulat ng reklamo. Pati ang guidance counselor at guro ay pinagbuhatan ng kamay, lahat ay natakot na hindi makahinga. Nakita na hindi na makokontrol ang sitwasyon, si Xiaomin ay biglang lumuhod sa sahig. Ako po, madam, ako po. Agad siyang natakot at humingi ng tawad, ngunit dinuro siya ng ina sa ulo at pinahiya ng malala. Sinabi sa principal na sibakin siya, hindi siya makatutol, nakayuko lang at nakiusap na patawarin. At ang bully kasama si Xiaoyu sa labas ay nakamasid sa lahat ng ito. Sa oras na iyon ang bully ay lalo pang naging mayabang, sinabi niya kay Xiaoyu na habang buhay hindi siya makakatakas sa kanya.
Simula sa araw na iyon, si Xiaomin ay naging tinik sa mata ng bully. Sinadya niyang hanapin ang prinsipal. Sinabi na huwag paalisin si Xiaomin dahil mawawalan siya ng kasiyahan. Sa gabi, habang nag-aalala si Xiaomin na malapit ng matanggal, sa bintana ay may nakakatakot na mga mata na nakatitig sa kanya. Ang bully kasama ang mga kaibigan ay nahanap na siya. Pagkapasok ay agad na hinawakan si Xiaomin. Sinabi na kung susundin siya ni Xiaomin ay magiging regular na guro siya. Puno ng malaswang salita at sobrang kabastusan. Sa oras na iyon si Xiaomin ay pilit na pinipigil ang galit sa loob. Gusto na sana niyang umalis ngunit hindi siya pinakakawalan, naglabas pa ng mga larawan para batihin siya. Huwag nang manggulo pa, wala ka ng pangalawang pagkakataon. Ngunit pagkalabas ni Xiaomin na walang diwa, ay lalaki na bumangga sa kanya. Hindi siya nagsorry, agad pa niyang pinindot ang ulo ni Xiaomin at minura ng malala. Nakita niya ang pagkainis sa mukha parang na-challenge ang lalaki. Naging mas mayabang, sa oras na iyon, ang galit ni Xiaomin ay umabot na sa sukdulan. Naalala niya ang maraming araw na pagtitiis, naging dahilan lang ito para mas pagbigyan ang mga masasama. Sa huling pagtama ng lalaki ay naging dahilan para hindi na makatiis si Xiaomin. Gusto pang gumanti ng lalaki, pero siya ay umatras ng isang hakbang, isang mataas na sipa. Gamit ang ilalim ng sapatos ay malakas na tinapakan ang mukha ng lalaki. Ang laban sa katawan niya ay tuluyang nabuhay. Nagdesisyon siyang hindi na makikipagkompromiso, gusto niyang parusahan lahat ng masasama. Sa oras na iyon, hindi pa alam ng bully ang paparating na panganib, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng kayabangan. Ito rin ang nag-udyok sa laban ni Xiaomin. Nagsuot siya ng maskara na pusa, bumalik na ang dakilang boksinggera na si Xiaomin. Kaya, sunod-sunod na sipa ang ginawa niya at sumugod malakas at sinipa sa dibdib ang bully. Ang pagganti ay sobrang sarap sa pakiramdam, habang ang bully naman ay nalito. Tinanong niya kung sino siya, ngunit ayaw ni Xiaomin na makipag-usap pa. Dalawang suntok sa ulo, ang bully ay hindi na makakilala ng direksyon. Gusto pa niyang makipaglaban, ngunit patuloy na nakahandusay. Pati ang mga kaibigan ay nagulat dahil hindi pa nila nakita na ganito kamiserable ang bully, lalo pang hindi natanggap ni Gangzi. Gusto niyang alisin ang maskara para makita kung sino, ngunit nahawakan ni Xiaomin ang paa niya. Dalawang side flip at malakas na nabali ang isang binti. Ang mata niya ay puno ng galit. Handa na sumalakay. Ngunit sa sabay na pagsalakay, mas naunahan siya ni Xiaomi ng malakas na suntok. Sa oras na iyon, kahit walang palakpakan sa labas, ngunit sa loob, ang lahat ay natutuwa. Ang pagdating ng pulis ang naging dahilan para maligtas si Gangzi. Ang paghihiganti ay nagpasaya kay Xiaomi na tumawa ng malakas, ngunit nakita pala siya ng isang estudyante. Siya rin dati ay target ng bully, hindi makapaniwala na ang ganitong cool na tao ay ang guro pala. Kinabukasan, ang pagkakauntog kay Gangzi ay kumalat sa buong campus. Pati ang mga guro ay nag-uusapan, kahit hindi nila alam kung sino ang may gawa, ngunit hindi mapigil ang mga ngiti. Nagpapakita ng hindi matatatagong tuwa sa kanilang puso. Si Xiaomin ay nagpapanggap din na kasama sa tsismisan pero sa loob ay sobrang saya. Ang mga estudyanteng laging inaapi ay sobrang natuwa, nagsimulang gumuhit ng mga pusa, pati sa mesa ng bully ay may guhit. Sino ang gumawa nito? Sa oras na iyon pumasok ang guro, unang beses na pagsabihan ang bully na sumunod sa classroom rules. Ito ay nagpagalit kay Gangzi, kaya kasama ng mga kaibigan ay pumunta sa sasakyan para ilabas ang galit, ngunit hindi ito sapat kaya sinuntok ang mga kaibigan. Sa oras na iyon sinabi nila na hindi na lang tawagan si Xiaoyu para sa mas exciting. Hinubad nila ang damit ni Xiaoyu, sinulatan ng mga insulting na salita ang katawan. Nilagyan ng plastic bag, pinapunta sa baba para bumili ng fried chicken. Si Xiaoyu ay natakot, tumakbo lang ng mabilis papunta sa bilihan. Akala ng mga tao ay bastos siya at nakita ito ni Xiaopang na doon nagtatrabaho. Agad niyang hinanak si Xiaomin teacher. Sinabi na tulungan agad si Xiaoyu. Bago umalis ay binigay pa ang damit para hindi mabisto ang identity niya. Alam ko na lahat, ikaw ang aking hero. Ano, hindi ako. Nakita kita na sinuntok mo si Gangzi habang suot ang maskara. Noong araw na iyon ako ang tumawag sa pulis. Sa paaralan, ako rin ang nagpakalat tungkol sa iyo. Tulungan mo kami maam. Ito ay lalo pang nagpatibay sa aksyon ni Xiaomin. Agad hinanap, maingat niyang pinulot ang damit ni Xiaoyu. Nakita ang taong may maskara, lalo pang nagalit si Gangzi. Kumuha ng bola at inihagis sa kanya. Nuti na lang nakaiwas agad si Xiaomin. Habang hindi nakatingin si Xiaomin, dinakip siya ni Gangzi. Malakas na nabangga sa mesa. Si Gangzi ay parang baliw, kinuha ang kahit ano at ihagis sa kanya, ngunit siya ay bata pa. Si Xiaomin ay nagtiming na makuha ang advantage. Isang flying spinning na sipa malakas na tumama, sunod na isang sipa ulit, dalawang sapak ay nagsuka na si Gangzi ng dugo.
Ngunit sa oras na iyon, bumalik si Xiaoyu, may hawak siyang kutsilyo patungo sa bully para saksakin. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Xiaomin si Gangzi. Ang kutsilyo ay tumama sa braso niya. Ang lahat sa lugar ay nataranta sa eksena. Ngunit si Xiaoyu ay nakahandu sa isasahig at nahihirapan. Ang matagalang bullying ay halos nakasira sa utak ni Xiaoyu. Mamatay ka na! Singawan niya na mamatay ang bully. Ang bully ay wala namang pagsisisi. Sa halip ay nahanap niya ang paraan para mahanap ang kalaban. Kinabukasan, inutusan lahat ng lalaking estudyante na maghubad. Isa-isa niya tinignan kung may sugat sa braso dahil akala niya lalaki ang kalaban. Ngunit matagal na siyang nagsyasat, walang nahanap. Ngunit sa oras na iyon, may unicycle na halos mabangga kay Xiaomin. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa niya. Nakita ng bully at unconsciously pa niya natakpan ang braso. Agad na confirm ng bully ang target. Sa wakas nahanap na niya. Ang munting pusa, Mew. Nataranta si Xiaomin. Nagpanggap pa rin siya, ngunit hinawakan ni Gangzi ang braso niya. Ngayon lang nalaman ni Gangzi nung gabing iyon, hindi niya siya sinalba kundi natatakot na may mangyari kay Xiaoyu. Gusto tumakas ni Xiaomin, ngunit hinawakan ang braso at diniin sa mesa. Pwede kitang patayin dito ngunit walang saya doon. Pagkatapos, nilagay niya ang plastic bag sa ulo ni Xiaomin para maranasan din niya ang pagkakasakal. Ngunit naisip niya ang mas masayang paraan, gusto niyang makipagduel kay Xiaomin sa boxing. Gustong harap-harapang patayin si Xiaomin. Kung hindi siya makikipaglaban, ang video ni Xiaoyu na maihawak na kutsilyo ay ibibigay sa pulis. Sa oras na iyon, gusto pa ni Xiaomin na kumbinsihin siyang magbago. Ngunit paano naman mababago ang isang demonyo? Sa oras ding iyon, sinabihan si Xiaomin na kasama na siya sa listahan ng mga magiging regular na guro. Kung malantad sa buong paaralan na siya ang nakamaskara, aling paaralan pa ang tatanggap sa guro na nanuntok ng estudyante? Habang siya ay nag-iisip ng malalim, si Xiaoyu ay hindi na nakakaya at tumayo sa rooftop. Hindi na kaya, walang makakaligtas sa kanya, nakita ang desperadong si Xiaoyu. Niyakap siya ni Xiaomin, sa sandaling iyon nagdesisyon si Xiaomin na aakyat siya at tatalunin si Gangzi. Ako, tayo, tatalunan natin sila, sa school festival dapat pumunta ka ha. Mabilis na dumating ang araw ng festival. Ang ultimate showdown na ito ay naging sentro ng buong paaralan. Ang mga estudyante ay bumili ng mga maskara para suportahan ang misteryosong tao. Dumating si Xiaomin tulad ng napagkasunduan, ang baba ay naging maingay puro suporta para sa kanya. Para sa labang ito, nag-ensayo rin si Gangzi sa loob ng 10 araw. Dagdag pa na may sugat si Xiaomin sa braso. Si Gangzi ay nangibabaw, mayabang inatake si Xiaomin. Ginawa siyang laruan at sa gitna ng laban, hindi sinasadya na nahila ang buhok ni Xiaomin. Lahat ay nagulat, ngayon lang nila nalaman na babae ang sinasamba nila. Hinawakan ni Gangzi si Xiaomin, sunod-sunod na suntok sa mukha. Gusto niyang tanggalin ang maskara sa harap ng lahat. Ngayon ba tatanggalin o maglalaro pa ako saglit? Nahihiya ka bang tanggalin ko ito sa harap ng paaralan? Gangzi, tanggalin mo na ang maskara niya. Sumagot kang, babae ka. Pagkatapos si Xiaomin ay malakas na nabuwal sa sahig. Ngunit ang nanginginig na si Xiaoyu sa gilid ay muling nag-udyok sa galit sa puso niya. Hindi ako susuko. Isang malakas na sipa at nabuwal ang bully. Gusto sanang direktang sumalakay, ngunit tumakbo siya sa kabila. Ginawa niya ang pinakamahusay niyang flying spinning na sipa. Hinawakan niya ang railings, lumiko at isa ulit na sipa. Binibining pusa, binibining pusa. Talaga paluluhurin kita, nakakahabag na luluhod sa harap ko, na hindi na makatayo, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang luluhuran mo. Sa oras na iyon, dahan-dahang tinanggal ni Xiaomin ang mask. Ayaw na niyang magpanggap bahala na ang mga mayaman bahala na ang posisyon. Ang mga estudyante at guro sa ibaba ay labis na nagulat, pati si Xiaoyu ay natulala. Ngunit higit sa pagkagulat, ang mga estudyante ay mas nagkaroon ng respeto. Pati ang mga kasamahan ng bully ay hindi na napigil na tumayo sa side ni Xiaomin. Maam Xiaomin, at ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Harapin mo. Nakita na si Gangzi ay nakahandusay na sa sahig. Nagpanik ang prinsipal. Sinabi kay Xiaomin na tumigil na ngunit ayaw ni Gangzi. Pinangako niya na papatayin si Xiaomin. Sige nga halika, tingnan natin kung sino mauuna. Si Gangzi ay walang laban na at ang resulta, ang prinsipal ang nauna bumagsak. Talaga namang tanga. Ngunit habang distracted si Xiaomin, malakas siyang hinampas niya. Ngunit ito ang nagbalik sa pakiramdam sa ring kaya napilitan siyang gamitin ang signature move niya. Atake. Ngayon, mahirap na para kay Gangzi na tumayo, nakita ang guro na lumalaban para sa kanya, si Xiaoyu ay naluha na. Pagkatapos, si Xiaomin ay gumamit ng malakas na pag-atras, dobleng sipa mula sa likod. Isang suntok at napalipad si Gangzi sa stage, direktang luhod sa harap ni Xiaoyu.
Sinabi ni Xiaomin na humingi siya ng tawad kay Xiaoyu, ngunit mayabang pa rin siya. Asa ka, hindi ko kailangan ang sorry mo dahil natalo ka na, mapunta ka sana sa impyerno. Sa sandaling ito parang nakaramdam si Gangzi ng malaking kahihiyan, kinuha niya ang board at tumakbo kay Xiaomin. Mamatay kayong lahat, sa ataking ito, hindi na makakabangon ang bully, talaga namang nakakatuwa. Sa huli, maangas na umalis si Xiaomin, sinabi niya ang paraan para talunin ang bullying ay hindi ang pagiging mahina kundi ang paggamit ng karahasan para sa karahasan. Muling nag-report si Xiaoyu sa pulis, inilabas ang lahat ng maruruming gawain ng bully. Ngunit ngayon iba na, ang mga kasamahan ng bully ay nagbigay ng lahat ng ebidensya. Dahil nag-repeat si Gangzi ng 2 taon, adult na siya, sa huli dinala siya ng pulis at nakatanggap ng nararapat na parusa, sa hinaharap kahit anong yabang at masamang ugali. Walang susunod sa kanya, walang matatakot sa kanya, magiging daga na lang siya na iniiwasan ng lahat. Si Xiaomin ay kusang nagbitiw, nag-apply sa bagong paaralan, hindi siya aalis muna dahil marami pang mayabangang nabuli na kailangang tapusin niya.